Papakita ko sa inyo yung mga parts. So ang mga tatanggalin ko dito, yung condenser, ito yung nasa harap, yung AC lines, yan. Yung compressor, alisin ko din yun dahil papalitan ko ng clutch hub. Then yun muna ang gagawin muna natin, yung medyo madali. Panghuli na natin yung evaporator, yung nasa loob ng ating sasakyan, yung evaporator. Hindi na pumasok. Once na nilagay nyo yung shim, tapos may bomba. Okay, so sabihin okay pa yung compressor na to, pwede pang gamitin. So palitan na natin to ng langis para flashing na tayo. Okay mga master, magpa-flashing na tayo ng condenser. So kanina nababa mga linya naman tayo, ipa-flashing natin. Unahin na natin yung dito sa may high side. So bago tayo mag-flashing, gamit tayo ng ano sa mata. Siyempre delikado, mahirap na, mamaya biglang magkaroon ng aberya. So gamit tayo ng salamin, sunglass, sunglass. Ito yung protective glass, yung pang suporta. So dito natin ipa-flash sa ilalim kasi hindi kasya doon sa ano, dapat dito sana sa suction. So discharge na lang line natin kasi hindi kasya yung hose. So ipa-flashing ganito lang, dahan-dahan PPC ano natin, pupush lang natin to kaunti-unti. Simulan natin. Pasensya nyo na, medyo malikot. So yun, okay na mga master, banlawan na natin to para malinis na ng maigi. So yung mga master, tapos na natin linisin yung evaporator, yung ating fan blower. So na-flashing na rin. So install na natin to sa sasakyan natin para makapag ano naman tayo, vacuum tsaka charge. So yung mga master, tapos tayo mag-vacuum. 30 minutes na yung nakalipas. So isara lang natin to mga gauge. Naisara ko na kanina, pinakita ko lang uli. Ayan. So bago natin patayin yung vacuum, ayan, patayin natin. So ito na, explain ko lang ng at least may idea kayo. So yung pointer natin nasa negative 30 mahigit yan, no? Makikita nyo yung pointer natin. So stay lang dito mga around 30 minutes o 45. Mas maganda isang oras para makasigurado kayo na walang leak. Kasi kung yung pointer na yun gumalaw tapos bumalik ng 0, ibig sabihin yung system natin may leak. Pero kung hindi siya gumalaw at naka-stay pa rin siya dyan ng mga ilang minuto, so ibig sabihin okay na yung system natin, walang problema. Pwede na tayo mag-charging ng refrigerant. So habang nag-leak test tayo, so ang gagawin natin, ibabalik ko na yung mga iba pang parts ng dashboard, yung mga air duct nya, yung lowers, and so kakabit ko na muna yan para mamaya pwede na tayo mag-charge. So papakita ko naman sa inyo paano mag-charge ng refrigerant o ng Freon. Okay, charge tayo ng refrigerant ng Freon. So naka-hook na yung ano natin, yung ating hose dito sa ating tanke. Make sure lang na maayos yung pagkakalagay. Check na yung mga hose na dapat naka-ano agad to. Secured na nakalock. So bago tayo magkarga, so magano muna tayo. So open natin yung tank. So magpaano muna tayo, magpapasingaw muna tayo birds. So nagano na yung ating magnetic clutch. So nag-vacuum. So bumaba ng 0, so magdadagdag tayo. So monitor natin pati yung high side. Wala pa.
kulang pa yung karga. So yung high side natin unti-unti tumataas na. Sa ano pa lang tayo, wala pa tayong 20 PSI. So yung high side natin nasa ano na 150. So low side natin 20, almost 20. So gawin natin 20, 30 PSI. Check natin yung leg kung meron na. So meron na, may konting lamig na, or hindi pa siya ganun kalamig, pero meron na siyang konti. Ayan, nararamdaman ko na medyo malamig na, nasa 25. So hintay lang natin mag-equalize yung system, kasi bagong karga, siyempre mag-equalize pa yan. So pwedeng mangyari, pwedeng sumobra o pwedeng kulang pa. So antayin lang natin. So nasa ano na yung high side natin, tumataas na yung high side natin paunti-unti, makita nyo. So nasa 1 ano na to, 160, 170. So 170. So ano lang tayo, set lang natin ng mga 180, kasi medyo malamig yung panahon. Kasi pag mainit ang panahon, mas mataas yung high side, tataas lalo yan. So ang normal naman is 180, 200 to 225. So sa low side naman, ang normal naman nito is 30 to 40 PSI. So nasa 30 PSI naman tayo. So hintay lang natin mag-equalize. Ayan. So yun na mga master. So ito na yung last final charge natin. So 30 PSI to 180. Kasi ginawa ko lang 180 kasi medyo ano pa, hindi pa ganun kainitan. So pag uminit na kasi yung panahon natin, lalo yung katarikan ng araw, yung high side natin tataas pa yan eh. Ito yung pinaka safe. Pag doon lang tayo sa safe. So okay lang sa akin naman yung lamig nito. So makikita nyo yung ano, kita nyo yung suction, pawis na oh. Sobrang nagpapawis na, ang lamig na, sobrang lamig na. Makita nyo, ang lamig na. So check natin yung ano, check natin yung ano, yung temperature sa loob, kung ano yung nakuha natin na lamig. Okay, so yung lamig na nakuha natin ito mga master, so 7.5 degrees Celsius. Yan, so para sa akin okay na, goods na to. So at saka okay na yung ano natin, nag-automatic siya. Yan, katulad yan, nag-automatic yung ating compressor. So yun yung mahalaga dyan. So yan, tapos na natin tong system reprocess at okay naman to. Para sa akin maayos yung pagkaka-reprocess natin, kasi nagbigay naman siya ng magandang lamig